Patuloy pa rin pong epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Palawan, Visayas, and Mindanao. Itong ITCZ ang siyang linya kung saan nagsasalubong po ang hangin from the northern and southern hemispheres kaya't medyo mataas po ang tsansa na mga kaulapan doon. Samantala, patuloy nating minomonitor ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa higit 2,700 kilometers ito silangan ng Central Luzon at mababa ang tsansa na papasok pa ng ating PAR. At meron tayong minomonitor na isa pang masamang panahon or weather disturbance cloud clusters sa loob ng ating PAR. Base po sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, mababa nga po ang tsansa na kikilos papasok ng ating PAR itong nasa labas ng ating area of responsibility papunta ito ng North Pacific Ocean at posibleng mag-isang mahinang bagyo ngayon or bukas. Samantala yung cloud cluster naman po ay may mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 24 to 48 hours, possible low pressure area for today or tomorrow and over the weekend, posible itong maging bagyo at mananatili lamang po dito sa may northern Luzon sa may silangan po ng Batanes. Kung sakasakali makaka-apekto ito, more on mga areas lamang po sa may northern Luzon. At kung sakasakali magiging bagyo, ay bibigyan natin ito ng pangalan na Julian or Julian na siya magiging pang-10 bagyo na for this year 2024 at pang-6 naman po for the month of September. Posible pa rin mabago yung senaryo natin regarding sa nasabing mga weather disturbance, kaya lagi po mag-monitor sa ating updates. Ngayong araw po dahil pa rin sa easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean, mananatiling mainit sa malaking bahagi po ng Luzon kabilang ng Metro Manila. Yung ating weather conditions halos katulad po as yesterday, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan at pagsapit ng hapon hanggang gabi, may mga biglaang pagulan or mga localized thunderstorms na nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. Magiging mainit nga kung dito sa Metro Manila hanggang 34 degrees Celsius, ganyan din sa mga nearby areas sa may Central and Southern Luzon as well as Cagayan Valley. Habang dito sa may Baguio City, possible ang temperature from 18 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, dahil sa ITCZ, asahan na mataas sa tsansa ng ulan kung sa may northern portion as early as this morning at pagsapit naman po ng hapon hanggang gabi, may mga areas pa rin sa may Central and Southern Palawan na magkakaroon ng mataas na tsansa ng ulan. Sa parting Visayas naman po, asahan pa rin ang bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang sa tanghali, then sa dapong hapon hanggang sa gabi, asahan yung mga pulo-pulo lamang ng mga pagulan o mga localized thunderstorms na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Temperature natin sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas, possible po hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan for the next 24 hours. May mga areas pa rin po dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga region na magkakaroon ng mga localized thunderstorms o yung mga pulo-pulong pagulan at pagkidlat pagkulog. Temperature naman sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, mananatiling banayan hanggang katamtaman po ang taas sa mga pag-alon, usually kalahating metro sa malayong pampang po. Then possible po kapag meron tayong mga thunderstorms, umahagad ito ng 2 metro hanggang bukas po yan. Then over the weekend, dahil sa potensyal nga po na low pressure area sa may silangan ng Batanes, malaking bahagi ng northern Luzon na magkakaroon ng maalon na karagatan at hindi rin natin inaalis yung chance na magtaas tayo ng mga gale warnings doon, sumaring pagbawalan yung small sea vessels and the moment na maging bagyo ito at nagkaroon ng mga tropical cyclone wind signals over the weekend in some areas of northern Luzon, ay possible po na suspended na ang sea travel for all types of sea vessels. At para naman sa magiging lagay na panahon for the next 3 days pa, malaki impluensya po nitong cloud cluster sa may silangan po ng northern Luzon sa magiging taya ng panahon. By tomorrow, Batanes and Cagayan asahan na mataas na tsansa ng pagulan dahil sa trough or outer parts nitong low pressure air potential weather disturbance. Then sa natitirang bahagi ng bansa by tomorrow, mananatiling fair weather conditions or bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan na sinasama ng pulo-pulo mga pagulan or pagkidlat pagkulog. Then over the weekend, dahil sa tumataas sa tsansa po na maging isang ganap na bagyo, itong nasabing potential na weather disturbance ay mataas ang tsansa na magkakaroon na rin ng mga pagulan ang ilan pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at yung mga nearby areas pa sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region and even Metro Manila. Possible po yung maulap na kalangitan at mataas din ang tsansa ng kalap-kalap na ulan ng thunderstorms. At ang natitirang bahagi naman ng bansa, wala naman tayo inaasahang tuloy-tuloy na malalakas na mga pagulan. Kung meron man dito sa may Mimaropa area dahil sa possible slight enhancement lamang po ng southwest monsoon, pero ang Visayas and Mindanao, possible pa rin ang mga localized thunderstorms.